Hallelujah. Dakilang o Diyos, salamat po sa iyong salita. At dalangin ko po, Panginoon, na mangusap ka sa amin. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, Lord, I pray that you will speak to us. And each one of us will hear from you. And we believe, Father, that one word is enough to change our life forever. So I speak in the name of Jesus that you will hear from the Lord tonight, and whatever situations you are facing right now, the word that you will hear that God sent you will change your life forever. And I declare signs and wonders and miracles in Jesus' name. And thank you, Lord, in advance for the demonstrations of your word. You demonstrate your word, Father. Thank you, Lord. Thank you for the utterances. Thank you for the anointing to teach and preach your word. In Jesus' name. Amen. Sige, pwede na tayo makaupo. So magsiseries tayo ngayon sa prayer. Last year, Holy Ghost. Ngayon, prayer. So maganda yung, para matututo tayo ngayon, yung prayer natin na we're always praying with the Holy Ghost. Okay, so tingnan natin kung saan tayo pupunta. Okay. How to pray. Basic to. Horege chokoro gira ka. So kailangan nating mag-humble ha. Ay, alam ko na. O, bakit walang result? Diba? Kung alam na natin mag-pray, bakit walang result? So dapat ang prayer may result. Kasi nagpi-pray ka. Diba? So yun yon. So pag-aralan natin how to pray and why. Okay. May tanong dito. Do you really hear God? Do you really hear God? Yung tanong, do I really hear from the Lord? My sheep listen to my voice, I know them, and they will follow me. Kung tupa ka talaga ng Diyos, naririnig mo ang boss ng Diyos, at ikaw ay sumusunod. Sige, Ate Ana, John 10:27, I think. John 10:27. Okay, kaya pag-aaral tayo para itong taon na to, may result. My sheep hear my voice. Tupa ka ba ng Diyos? Amen. Oh, ano yung sinabi dito? Hear. And I know them and they follow me. Kilala ka ng Diyos. Okay, next verse. And I give them eternal life, quality life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. 29. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my hands, my Father's hands. Next. I and my Father are one. Jesus and the Father are one. And then if you obey the word, where is the Father? And Jesus is in us. So, ang pagrinig natin kay Lord is not the word, it's not the voice come from the outside. The voice comes from the inside because God is in us. Tingnan natin sa easy translation, Ate Ana, sa 27 tayo mag-start. Hallelujah. Dandahan tayo. Nguya-nguya. Pag ginunguya daw, daming nutrients. Mabe-benefit mo yung pagkain. My sheep recognize my voice. I know them and they follow me. So are you a follower of God? Kaya tanong, do you truly hear? Do you truly hear God? Next verse. My sheep, I give them life forever with God. I give them life forever with God. They will never die. Nobody can ever take them away from me. My Father has given them to me, and He is greater than all things. Nobody can ever take my sheep out of my Father's hand. Wow. Parang there is no weapon formed against you shall prosper. And my Father and I are one. Sige, sa Tagalogin natin, Ate Ana, para maintindihan talaga. Tagalog. Ako
Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay, tupa ka ba talaga o kambing? Ha? Ha? Tupa ka ba o kambing? Ang kambing maingay. Ang tupa sumusunod. So ang tanong, ikaw ba ay tupa o kambing? Okay, next. Binibigyan ko sila ng buhay na walang maganda ang buhay. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Next. Ibigay sila sa akin ng Ama na higit sa makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Tingnan mo, no weapon forms. I do not fear. I do not fear. Wow, why? Walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng iyong Ama, ng ating Ama. Next verse, ako at ang Ama ay isa. Praise the Lord. Hallelujah. So ang tanong, tupa ka ba o kambing? Next question, will God move on your behalf? Di ba God is working in us so that He can work through us? So ito yung prayer. Kaya bakit tayo kailangan mamanalangin? Why we pray? Or why prayer works? No? Kailangan talaga maintindihan natin. Kung alam natin na nanalangin tayo, dapat mayroong result. At ang result ay maganda. Okay. Mayroong reason, 6 reasons prayer works. Dito muna tayo ha. At i-check natin yung ating prayer life. Kung ito ba ay naka-align dito. Number 1, prayer works because the Father loves you. Yun pala. Ngayon, kung hindi ka convinced na mahal ka ni Father, kaya wala na. Kaya yung prayer mo, hindi siya mag-work. Kasi, hindi mo talaga naririnig. Kasi, hindi mo siya mahal. Di ba? Hindi mo siya mahal at hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. So, number 1, yun, reason kung bakit ang prayer mo mag-work ay mahal ka ng Diyos. What does God think of us? He thinks us as His children. While He loves everyone in the world, believer and non-believer alike, He shares a special bond with those who are in the house of faith. Ito yung kagandahan ng Panginoon. Kung alam mo na mahal ka ng Diyos, kahit believer ka at hindi believer, your prayer works. Because you know that God loves you. Amen? John 16. Tingnan natin sa John 16, 26 to 27. Hallelujah. Dahan-dahan lang ha. Para sure na sure tayo. Maganda kayo yung pagpasok mo sa prayer. Confident ka. Now this is the confidence that I have in Him because He hears my prayer. And if I know that He hears my prayer, I have the petition that I ask for. Kasi alam mo yung will ni Lord. Ang Word of God is the will of God. So the more you spend time with God, the more you spend time with the Word of God, the more you will know God. Kaya ngayon, so pag prayer mo, pagdating mo sa prayer, alam mo na ngayon kung ano yung will ni Lord. Okay, di ba? Binigyan pa tayo ng gift ng Holy Spirit to pray in tongues. O ngayon, merong situation. Sinabi doon, isang benefit ng praying in tongues is you are praying the perfect will of God. Di ba? Sa 1 Corinthians, sa Romans 8, 26, 27. So you are praying the perfect will of God. So ngayon, merong situation. Kaya hindi mo talaga alam in the natural kung paano mo isosolve yung situation na yun. Gagawin mo, Lord, you said in your word, oh Lord God, Lord, hindi ko alam, Panginoon, yung sitwasyon na to, Panginoon, hindi ko alam, Lord, kung anong gagawin dito, Lord God, Lord, you said in your word, God, that when I pray in tongues, Father God, the Holy Spirit will help me to pray the perfect will of God. So, Father, I yield to you my tongue, Lord God, and I pray, Father God, Lord, give me wisdom, oh Lord God, concerning the situation of God, Lord, show me your will, Father. Horama, Sukolo, Monda, Yamun, Zigere, Ma. Oh, maya, yan dyan na. Because now you are praying the perfect will of God. Okay? So sa John 16, in that day, you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray. Okay. In that day, you will ask in my name. And I do not say to you that I shall pray the Father for you. Praise the Lord. Happy New Year talaga. Doon kanina kalabog, doon din kalabog. Saan kayo magkakalabog pa ulit? The angel is here nga talaga. Praise the Lord.
Blood of Jesus. Okay, tingnan mo di ba? In that day, you will ask in my name. And I do not say to you that I shall pray the Father for you. Hindi si Jesus yung magpipray sa atin. Tayo na ang magpipray. Okay? Sabi niya, I shall pray the Father for you. Next verse. Okay. 27. Sinabi niya, for the Father Himself loves you. Wow! Sino na yung nagmahal sa'yo? Si Father. For the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I come from the Father. Ito ngayon yung benefit. Pag alam mo, naniniwala ka na mahal ka ni Jesus, mahal ka din ni Father. Kasi sinabi ng Bible, hindi ko lang, John 3, yung I'm the way. Jesus is the way, the truth, and the life. Diba? So siya yung tulay. Ngayon po, hindi ka dadaan sa tulay na yon. Sinong tulay na yon? Si Jesus. Ngayon, kung wala kang confident kay Jesus, wala kang trust kay Jesus, sa ginagawa ni Jesus sa buhay mo, hindi ka ngayon makalapit. Kaya mahal ng Diyos ang nagmamahal kay Jesus. Or ang nagmamahal kay Jesus ay mahal ng Ama. Okay, nakuha natin? So dapat ma-establish tayo doon. For the Father Himself loves you because you have loved me and have believed that I come forth from God. Simple lang. Simple lang. Sige, Tagalogin na lang natin. Para maliwanag pa talaga. Para sure tayo mayroong result talaga ng 2026. Sa mga araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamagitan ng aking pangalan. O, di ba? Kanina may pangalan kayo, you hold the keys eh. Hindi na kailangang ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo. Tapos na, ginawa ko na kayo dumat sa araw ding iyon. Okay, kailan yon? Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Kasi sinabi niya, He is interceding for us so that they will believe. Ngayon, nag-believe ka na. Boom! Tapos na siya. Ikaw na ngayon ang mananalangin. Hallelujah. Okay, next verse. Sapagkat kayo mismo ay minamahal ng Ama dahil minamahal nyo ako at naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. Oh, ganun din. Yun ha. Punta tayo sa Fivefold Ministry. Kasama ako dito eh. Kasama ako dito. Sinabi ng Bible, si Jesus ay nasa heaven, nag-ascend siya, and He give gifts to men. The Fivefold Ministry. Okay. Hindi natin makita si Jesus. Kaya nagpapadala siya ng mga regalo. Yun po yung Fivefold Ministers. Okay, ganito din yun. Mahal kayo ni Ama, mahal kayo ni Jesus dahil minamahal nyo ang sugo niya. At naniwala kayo na sila inuutusan o sugo ng Diyos. Connect yon. Hindi kay Jesus lang talaga ko, kay Father lang talaga ko. May pastor ka, wala, ay sorry. How can you receive from the Lord if you will not acknowledge your pastor? If you don't believe your pastor? If you will not trust your pastor? If you will not obey your pastor? Diba? Kasi bakit? Yun yung design ni Lord sa atin ngayon. So the reason the Father instituted His system of communication is so we can spend quality time and develop a deep, intimate fellowship with Him. So yung pagpipray natin, pagbabasa natin, we are, yung nakaraan, di ba, last year, anong ginawa natin? We are visiting to the Father. We are fellowshipping to the Father. Amen? So na-establish, habang nagpe-fellowship tayo, di ba? Di ba napapansin nyo? Pag lagi kayong close, mayroon ng attachment. So kung si Lord lagi ang ka-close mo, si Lord lagi ang kasama mo, si Lord lagi yung salita niya, kasi ito yung love letter niya. Binambasa mo to lagi yung love letter niya. Pagkatapos ngayon, nakipag-usap ka sa niya sa kanyang pamamagitan ng banal na Espiritu. So nangyari, attach ka na sa kanya. Di ba? Kaya nagiging, na-influence ka na niya.
Kaya kung anong gusto niya, sinusunod mo kasi na-influence ka na niya. Ganon din pagkaibigan. Kung sobrang attached mo na, nakikinig ka na din sa kanila. Na-influence ka din sa kanila. Bakit? Nagkaroon na ng intimacy. Nagkaroon na ng closeness. So dapat ang closeness natin kay Jesus. Ang closeness natin dapat kay Holy Ghost. Siya yung close natin. So close, I believe. Diba? So as a result of this relationship, ayun na, yeah. Sa result na yung God hears and answers our prayers. Yun lang pala eh. As a result of that relationship, because you spend time with God, you are fellowshipping with Him, nade-develop ngayon yung intimacy mo sa Panginoon, yun, laging may answered prayer. Kaya hindi ka magtataka, naririnig ba talaga ako ni Lord? No. When you come to prayer, alam mo na. Bakit? Close kayo eh. Amen? Tingnan natin sa Psalms 91, 14 to 15. Sige, English muna tayo. Atihan nyo, King Jatas, mag-Tagalog tayo. O sige, andyan ka na. Sige, Tagalog na lang. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Wow! I will not fear. I will not fear. Bakit? Ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Sino ba ang mga umiibig sa Diyos? Yung mga sumusunod sa Diyos. If you love me, you will obey my commandment. So ito yon. Secure ang buhay natin, safe ang buhay natin pag talagang mahal natin ang Diyos. So paano natin malalaman? Ano yung proof na mahal mo ang Diyos? Sinusunod mo ang Diyos. Hindi yung laman mo ang sinusunod, kundi ang Espiritu ng Diyos ang sinusunod mo. Okay, next verse. Eto na. Kapag tumawag siya, hello Lord. Hello Jesus. Hello Abba Father. Wala pa, isang tunog pa. Pag, sabi ng Bible, hindi po pa sinasabi. Alam na niya. Niririnig na, sinasagot na niya. Sige, mamaya. Sige, punta muna tayo. Sige, dito muna tayo ha. Tapos punta tayo din, Ate Ana. Sige, hulaan mo kung saan yun. Isaiah yun. Okay. Kapag tumawag siya sa akin, sino yun? Yung nagmamahal, di ba? Sinabi niya, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya, ililigtas ko siya, at pararangalan, hindi ka nag-iisa. Ang tanong, mahal mo ba talaga siya? Sige. Punta muna tayo sa ano. Sige, doon tayo sa, yung, ano yun, Isaiah 64:24? Ha? Sige, buksan mo Ate Ana. Oh, it shall come to pass that before the call. Sige. Selah. Before the call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Yan ang problema. Kasi, hindi mahal si Jesus at hindi naniniwala. Kaya hindi niya alam na mahal. Di ba? Ang mahal ka ng Diyos dahil naniniwala mo si Jesus at naniniwala ka na si Jesus ay nanggaling sa Panginoon. Nakuha? So, simpleng ano lang, di ba? Theology. Mahal ako ng Ama dahil ako ay naniniwala na dahil ako mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus at ako ay naniniwala na si Jesus ay nanggaling sa Diyos. Nakuha? Ngayon, paano ko nalaman na mahal ko ang Diyos? Dahil sinusunod ko ang Panginoon. If you love me, you will obey my commandment. So, hindi talaga siya religion. Kaya pag hindi mo sinusunod ang Diyos, hindi mo talaga siya mahal. Kaya,
ang prayer mo hindi din naririnig. Kasi walang relationship. Nako ha, walang intimacy. It shall come to pass that before they call, I will answer. This is the old covenant. Kailan yun? Yung tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo. At lalo na ikaw ay nabaptize na ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit na sinabi niya, now you are the temple of God. Di ba? May wifi ka na. Di ba? Laging may signal. Walang ano dito, walang cut-cut ng signal dito eh. Walang interference dito eh. Sige, Ate Ana, sa Tagalogin natin to. Maganda yung pambungad natin sa Pasko at sa 2026. Yung alam mo, ma-establish sa heart mo, magkaroon ka ng faith na bago pa pala ako tumatawag sa Panginoon, alam na niya. Kaya hindi ka, Lord, parang binubombard mo yung langit. Lord, buksan mo, pakinggan mo ako, Lord. Tao po! Bago pa sila mananalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Yes! Kaya pupunta ka sa prayer, may sagot na. Ha ha ha! Kaya pupunta mo sa prayer, may sagot na. Anong sagot ni Lord? Kanyang salita. Thank you, Lord, tingnan mo, bago pa sila mananalangin o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Di mo na kailangan. Akala ka naman, Lord, maawa ka. Mali. Bakit? Bakit? Hindi nila mahal si Jesus at hindi sila niniwala na si Jesus ay nanggaling sa Diyos. Kasi kung mahal natin si Jesus at tayo naniniwala na si Jesus ay nanggaling sa Diyos, mahal tayo ng Ama. Kaya dahil mahal tayo ng Ama, sinabi niya, naririnig niya ang ating mga panalangin. So the psalmist make it clear that help from above is the direct result of loving God. Okay, ate, New King James Version ate sa ano? Gusto ko tayo sa Psalms 91, 14 to 15. New King James Version, Psalms 91. Dahan-dahan lang tayo ha, tapos mag-pray tayo. Tapos mamaya, pag-pray nyo, tapos paglabas yung gano'n, dapat pag-pray tayo, yung hindi yung feeling mo nasa ceiling lang. Yung mag-pray ka, na talagang tagus sa trono ng Diyos. Sinabi, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set him on high because he has known my name. O, kilala mo ang Diyos. Next. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor. Hindi sinasabi ni Lord na wala kang trouble. Mayroong trouble. In this world, we have plenty of tribulation. Pero sinabi niya, I will be with you, kaya you are not alone in your trouble. At sinabi niya, I will deliver you and honor you. Amen? At sinabi niya doon, with long life, He will satisfy you and show your salvation. So clear na? Si Lord ay tumutugon ng panalangin. Establish natin to para maganda ang ating bungad ng 2026, 'di ba? Na hindi na challenge yung prayer mo, hindi ka na ngayon magpi-pray na parang yung i-establish natin na pagpasok mo sa prayer, andun na yung faith mo. May revelation na bago pa pala ako mananalangin at habang ako ay nagsasalita pa lang, tinutugunan ni Lord. So ano talaga ang key dito? Yung believe. Kailangan maniwala ka. Kasi kung pagpasok mo sa prayer, hindi ka naniniwala, wala na kaagad. 'Di ba? So ang ginagawa mo, nag-pray ka lang, pagkatapos hindi ka naniwala, kahit talaga walang result. Pero pag naniwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay thank you Lord bago pa pala ako mag-pray at habang ako nagsasalita pa Panginoon God, tinutugo mo na yung prayer ko. So andun ka ngayon sa confident. Kaya faith na yun, faith ka na, confident ka na naman na nalangin that God is really working in your prayer. Amen? Hindi naman yung kagad, bulaga kagad. Kasi, wino-work pa ni Lord yun. Diba?
So, behind the scene, alam natin that God is working. Kasi sinabi niya sa John 16 verse 12, 14, I think yun, verse 14, sinabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. So, nung binigay mo yung kay Lord, tinatrabaho niya, yung alang namang gusto mo ng tinapay, andyan ka agad. 'Di ba? Niluluto pa yon. Yun. Ginagawa na niya, I will do it. Okay, the psalmist make it clear that help from above is the direct result of loving God. Okay, help from above, okay, help nang galing sa langit, nang galing sa Diyos, is a direct result of loving God and calling on His holy name. So the reason the Lord cares so much for you is because you are part of His family. You are His child. Ito yun, yung identity natin. So kung alam mo na anak ka ng Diyos, hindi ka niya gugutumin. Kung alam mong anak ka ng Diyos, ano man yung sitwasyong pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo, mayroong karamay ka, mayroong kang karamay, kundi ang Panginoon na tutulong sa iyo. Amen? Dahil anak, walang magulang na nagpapabaya sa kanilang mga anak. So ganun din ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Okay? Amen. Kasi mahal niya tayo. Okay. Hindi siya tatay na absenteeism. At hindi din siya irresponsible father. No, He is a very responsible and loving father, a caring father, a good provider sa kanyang mga anak dahil mga anak niya tayo. Okay, 1 John 3:1-2. Titingnan natin. Okay. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Mga anak tayo. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. Hanggang 2. Beloved, now, tingnan mo yung tawag sa iyo, beloved, now, we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sige, Tagalog tayo, Ate Ana. Okay, Tagalog version tayo ngayon. Okay. Mga pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Wow. Wagas. Tinatawag niya tayong mga anak niya. Kapatid, anak ka niya. At tunay nga na tayo'y mga anak niya. Hindi lang. Tinawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaya mayroong persecution. Next, mga minamahal, beloved, mga anak tayo ng Diyos. Hello, mga anak tayo ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, anak ka ng Diyos, magkapatid tayo. Ngunit hindi pa maihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Kay God is working in us. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Doon ka lang muna, mga anak. Anak tayo ng Diyos. Di ba? Okay, ito yun. Pag manghingi kayo sa tatay nyo ng pera, Ashley, di ba? Dad, pahinga ng pera. Di ba? Pahinga ng pera. Kahit wala kang ginagawa, pahinga ng pera. Tama? Kay Lord, bakit pinapahirapan mo pa manghingi ng pera? Pinapractice ko kayo. Lord, pahingi ng pera marami. Lord, pahingi ng maraming pera. Practice. Lord, pahingi ng maraming pera. Di ba? Oh, tapos tatanungin ka, di ba, mga magulang. Tanong ka, magkano kailangan mo, anak? Tapos yung tatay mo, generous. Hingi mo 1,000, binigyan kang 2,000.
Di ba? Yun pa yung Ama natin sa langit. Ito lang. Revelation or identity. Amen? Lord, pahingi ng pera. Lord, gusto ko ngayong taon na to, Lord God, ganitong amount. Pahingi. In Jesus' name. Why? Develop yun. Practice. Renewing the mind. Lord, gusto ko ng ganito. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganyan. Ama, gusto ko ng ganyan. Thank you, Ama. In Jesus' name. Why? Result of intimacy. Anak ako. Gaano ka-insulto sa ama ng kanyang mga anak, hindi humihingi sa kanya? Ate Pong, di ba? Si Kuya Joel, ilang taon. Bakit? Para sa kanyang mga anak. Yung ama natin, binigay ang kanyang bugtong na anak para maibigay lahat ng luho natin. What you want. Hindi luho na ikasisira natin, kundi yung luho na kung ano yung pinapagawa ni Lord, mayroon kang maigagamit doon sa gusto ni Lord na papagawa niya sa iyo. Tapos na siya, ginawa na niyang lahat. Binigay niya si Jesus Christ sa atin para lahat ng mga pagpapala ma-enjoy natin sa mundong ito. Okay, isang verse ate Ana. Sa John 16, 22, 23. 24. Sige, tingnan natin. John 16. Mukhang din na tayo kanina eh. Kuha natin. Okay, 2 minutes lang. Kaya isang ano lang tayo, isang reason pa lang tayo. 6 to, so ibig sabihin, 6 na linggo to. Namnamin natin, ha? Therefore, you now have... Sige. Sige. They will not, but I will see you again and your heart will rejoice. And okay, but I will see you again and your heart will rejoice. Okay? And your joy no one will take from you. Oh, parang set kanina, no? And in that day. Ayan. Balik muna tayo doon sa sorrow. Therefore, you now have sorrow. Ibig sabihin, therefore, may sinasabi siya sa unahan. Kayo na lang magbasa. Okay. But I will see you again and your heart will rejoice. So this is, hindi pa to nag-resurrect si Jesus. Old covenant pa to. And your joy, no one will take from you. Parang, kanina di ba sa devotion natin, is it the joy? Ngayong kapatid, ang joy pala ay nasa sa atin na, iba't malungkot ka. Hindi mo inoon. Sweets mo. Okay? Sinabi, your joy, no one will take from you. Next verse. And in that day, you will ask me nothing. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name. Oh, praise the Lord. Teka muna, pag-isipan ko pa. Whatever. Sige, alam mo yung ano yung whatever? Kahit ano. Yung mga naisip nyo, kasama sa kahit ano? Pasok sa kahit ano? Yung mga iniisip nyo ngayon? Yung gustong hingin? Pasok yun sa kahit ano? Naalala ko to si Pastor Andre Gorham. Kahit ano? So kahit ano, you ask the Father in my name. Tapos ano sinabi niya? Sinong gagawa? Sino magbigay? Sino magbibigay? The Father. The Father will give it to you. Father, in the name of Jesus, Lord, sinabi mo kahit ano. Lord, pahingi. Be specific. Nang kahit ano, hindi. Lord, kahit ano, sinabi ni Pastor, Lord, kahit ano. Be specific. Ano ba yung kailangan mo? Ano ba yung kahit ano, you identify it. Time's up na daw. Diba? He will give it to you. So kung kailangan mo ng pera, magkano? Lord, bahala ka na. Hindi. Be specific. What do you want? Diba? Kaya minsan ganun kasi di tayo naging specific. Scripture nga eh.
And then ito yung confident na natin, and the Father will give it to me. So saan ka ngayon mapasalamat? Father, thank you so much, Lord. I believe I receive it now, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus, makalapit tayo sa Ama. Gamitin lang natin yung pangalan niya, authorization, and then, ayan na. I will give it to you. Next. Ito yung problema, kaya wala ka. Until now, you have asked nothing in my name. Ask. Ask. And you will receive that your joy may be full. Yun pala. Diba sinabi niya, yung joy mo wala na makakuha? Eh, ngayon, para gusto ng Diyos na mapuno yung joy mo, humingi ka! At ikaw ay pagbibigyan. Oh, di ba? Okay, Tagalog tayo, Ate Ana. Times na daw, pero times na daw. Sige lang. Kasi mag-pray na tayo. Apply natin yon. Sa araw na iyon, hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. Kaya huwag kang humingi kay Jesus. Jesus, pahingi po ng sapatos. Wala akong sapatos. Jesus, pahingi ng pera. Wala akong pera. Do, kay Father. You will not ask in me. Diba? Sinabi ko sa inyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya. Kasi hindi na kayo sa akin. Hindi nyo na kailangang humingi sa akin ng kahit ano. So saan ka ngayon humingi ng kahit ano? Kay Ama. Kaya kung kay Jesus ka manghingi, wala kang marereceive. Kasi wala siya. Gamitin mo lang pangalan ko kasi ibibigay ng Ama. Okay? Ano mang hiningi nyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So may tatay ka? May Jesus ka? May tatay ka? So ano kailangan mo? Faith. Know what you want. Okay? Next verse. Hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo. At makakatanggap kayo para lubos ang inyong kagalakan. Yun pala, hindi siya killjoy eh. Hindi siya stingy. Ngayon lang ang tanong, humingi ka, kaya nga ang tanong, tama ba yung panalangin mo? Diba? Ang topic natin, 6 reasons prayer works. Kaya hindi siya nagwo-work kasi hindi mo alam yung protocol. Kagaya sa bangko, diba? Kunyari sa bangko, may deposit ka sa bangko, kahit pera mo yung nasa bangko na yun, meron kang account number doon. Okay, may deposit ka doon. Let us say, meron kang deposit sa BDO. Okay, meron kang deposit. Sige, may deposit ka. Siyempre naman, may pera ka doon. Pero hindi po pwedeng pupunta ka doon sa bangko. Hoy, bigyan mo yung pera ko. Mamaya, security guard ang kukuha sa'yo. Diba? Shh! Pera ko! Meron akong pera dito. Sa tingin niya, ano mangyari? Kulong. O, ganon. Kahit na magngangawa-ngawa ka doon, hindi niya ibibigay yung pera. Bakit? May protocol. Kuha ka doon, type mo doon yung account number. O, antayin mo, lalabas yung pera mo, tatawagin ka, magantay ka ha. O, nandun din kay Lord. Protocol. Humingi ka sa Ama, specific. Ano ba yung hihingin mo? Ano ba yung kahit ano na yun? Specific ka. Bigay mo sa Ama sa pangalan ni Jesus, pagkatapos mag-antay ka. Kasi may process. Pero maniwala ka, once nahingi mo na yon, pumunta ka sa bangko, mag-withdraw ka, sigura, alam nga naman, withdraw ka, alam mo wala kang pera doon. Kahit na magdamag ka doon, palabasin ka, walang lalabas. Diba? Ngayon sigurado tayo na mayroong supply si Ama. Sinabi niya kahit ano eh. So, confident tayo. No? Pero mag-antay ka sa process. Darating din yun. O, ayan na, pangalawang sabog na. Darating din yun nga talaga. Di ba, pasabog na naman ulit.
Pero kailangan mag-antay, okay? Tapos ito yun. Kung sa bangko may numero, tapos iba-iba yung ano, di ba, ang tagal yun. Hindi ka talaga magmamaktol. Mag-antay ka. Kasi kung magwawala ka naman, mayroon namang security guard. Ibig sabihin, anong kailangan? Patience. Pero habang nag-aantay ka, expect mo na lalabas yung pera, expect mo na tatawagin ka. Bakit? Sure ka na mayroon kang deposit doon. Amen? Nung ginagawa mo pa yon, clear na yung transaction mo. So, ganun din kay Lord. Nung ikaw ay nagpipray, humihingi ka sa Kanya, sinabi niya, tapos na yon. Kaya matatanggap mo na yon. Kaya kailangan mo ng patience. Nasa process. Pero, ano na ngayon dapat? Yung expectation natin, papasalamatan natin. Parang sa bangko, nag-antay ka, ngayon, pinaprocess pa nila yung withdrawals mo o kaya yung deposit mo, anong transaction mo sa bangko na yon, pero expect mo na lalabas ka doon, tapos ang transaction mo. Same with God. Amen? Mayroon siyang timing. Kaya kailangan natin i-develop din yung patience natin. Yung expectation natin na it is done. No? God is answering my prayer already. Kay Lord, salamat. Kaya gagawin natin, Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa 50,000 o magkano ba yung hiningi mo? Lord, salamat sa tuition fee ko, Lord. Kung magkano yung hiningi mo, yun ang ibabalik-balik mong pasalamatan kay Lord. Hanggang makita mo ngayon ang manifestation. Don't stop giving thanks to God hanggang hindi mo makita ang manifestation. Amen? Kasi yun yung faith natin. Napapasalamat na tayo. So, clear ba? Happy bang New Year natin ngayon? Tama ba yung ginagawa nating prayer? Okay, prayer works because the Father loves you. So, hindi kay Jesus manghingi ha. Naku, wala talaga. Sabi ni Jesus, wala ako niyan. Kahit ano, Jesus, wala. Gamitin yung pangalan mo, doon ka kay Ama manghingi. Sa pangalan ko, marami siya doon. Kahit ano. Clear? Sige tayong lahat. Let's pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord God, sa word. Thank you for teaching us, Lord. Thank you. And Father, we pray na ma-align yung aming thinking, yung aming believing, yung way ng prayer namin, Lord. Salamat, Lord, dahil alam ko, na even for myself, Lord, I'm preaching also to myself, na mas blessed yung protocol ng prayer. Prayer works because the Father loves me. Prayer works, your prayer works because the Father loves you. Hallelujah. Father, we thank you. Sa oras na to, Panginoon, thank you na meron kaming time to ask together, to practice yung turo mo sa amin ngayong gabi. Let's do this all together. Kung meron ka mang gusto na mangyari sa buhay mo, gustong hingin sa Diyos, na pinagpipray mo na, pero ngayon nakita mo na mali pala yung way mo ng pagpipray. Reset. You ask the Father na specific. In the name of Jesus. And believe that He answered. Because anyone who asks, receive. At kung meron kang praying in tongues, and you prayed it already and you believe na naibigay mo na yun kay Lord, you believe that you ask it already, so tonight, you can water it in prayer. You can water it in thanksgiving. Hallelujah. Believing that the answer is on the way. That the answer is on the way. Hallelujah. So Father, thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo ng aming mga panalangin.
Ano man po yung mga na-utter na namin, Lord, sa iyo, hinihingi namin sa iyo, Ama, sa pamagitan, sa pangalan ni Jesus, na pinapaniwalaan namin, Lord, na narinig mo. Pinaniwalaan namin, Panginoon God, na tinutugon mo na ayon sa iyong salita. Na ano man hihingi namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus, ay ibibigay mo. And Lord, we receive it. Hallelujah. Thank you for that, Lord. Thank you, Lord. Oh, Ramaja, Ekilamang Garama. And the word of God said that when you pray in tongues, you are giving thanks also, God. Father, we thank you, Lord God, for the answers, Lord God. We thank you for the manifestations of those prayers, Lord, that we ask, Father, in the name of Jesus. Oh, we thank you, Lord God. We thank you that the angels are working on our behalf, oh God. Hallelujah, to bring it to pass. Ano mo, Edikezo poromong galaman, didiya gamalan, didiya kanzama, anama karamanda, didiya kenza karakata, tayake karama, enamaka tsakarakata, tanya, and we rebuke, ano man po yung blockage, hallelujah, sa pag-deliver, sa manifestations ng prayer namin, we rebuke you in the name of Jesus. Alimeke, Satan, take off your hands over our staff in the name of Jesus. In the name of Jesus, and we release God's ministering angels, hallelujah, to bring the answer, to bring the manifestations of those prayers in the name of Jesus. Whether it is finances, whether it is health, whether it is mentally, Lord God, whether it is the finances, Lord, whether it's spiritual, kahit ano, Lord, na hininga na namin sa iyo, Lord God. Whether it's a family, whether it's a relationship. Oh, Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, because we believe, oh God. Hallelujah. You hear our prayer, Lord. You hear our prayer. You answers our prayer, Lord. Oh, lama seke ramonga lama anamazakan. We rebuke spirit of unbelief and we keep on rejoicing. We keep on rejoicing. We keep on believing. We keep on believing and rejoicing. Lama, that you're working on it, Lord. That you're working it, Lord, and it shall come to pass. One day, Lord, one day. Now is the day. Now is the day. Now is the day. Now is the day, because faith is now. Hallelujah. Oh, ye malakaza. Inamaga, even salvation, Lord, ng aming mga loved ones. Oh, we thank you, Lord. We thank you, God, for the answer. We thank you, God, for the salvation. We thank you, God, for the salvation. We thank you, God, for the restoration. We thank you, God, for the healing. We thank you, God, for financial breakthrough. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For paying all the bills. For paying all debts, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Oh, Zagaramanda. Anamangalamanda. In Zogolomonga, in the Meka Zakarakata Tayaka Zakarakata Tayake Karama, in Amad Zakarama, even Lord God, the direction, Lord God, in our calling, Father. Oh Lord, we thank you, Lord God, for showing us, Lord. Thank you for the direction. Thank you for the direction, Lord. Thank you for the direction. Thank you for the instruction, Lord. Thank you, Lord. Alama, in Zogoromunda Dayaka Zakarama. Inemazzo kolokot adadayakaza karakata takayakazama. Elimada dayakaza karakata tazakarakata tayakakalakata ta. Inamanda dadayakaza korokot adadayakakarakaza karaka. Inamagalamanda dadayakaza karakata tayakekarama. Anamanda dayamangalama. And thank you, Lord God, that you keep fulfilling your plan in our life, Lord God. Thank you, Lord God. And yes, Lord, we continue to go. We continue to walk with you, Lord God. We continue to fulfill what you called us to the Father in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. We will go all the way to the end, Lord God. We will go all the way to the end. And thank you, Lord God, that joy is set before us, Lord, so that we can endure and finish our race. Hallelujah. Thank you, God, that we have a good destiny, Father. Hallelujah. Our destiny is sure. In the Minze, Alamadza Karakata Tayekenzo Goromonga, in the Mazaka Zakarakata, Ekenzoko Koko. Yes, Lord, guide us, Lord. Yes, Lord, guide us, Lord. Lead us, Lord. Alikoze, Enamaka. Oh, thank you, Abba. 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 Oh, de Meso, Alikesa. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Oh, yeah, de. Oh, de Yamanda, in Amanda, the Yama, in the Masokoromonda, in the Masokorobonga Lamangalama, in the Matsakarama, oh Lamase,
Alama. Oh Father, we thank you in advance, Lord, that our 2026 are fully supplied. Fully supplied. Fully supplied. Fully supplied. Hallelujah. Hallelujah. Oh yeah, yeah. Anama kazakarama. Inama, your plan is already set. Your plan is already set. Your plan is already pre-arranged. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. And we receive grace. We receive your ability, God, to walk and work with you, Father, in the name of Jesus. Oh, yeah, God. Anama sekelima. In the medso kolokoka. Yes, Lord, we ask also, Father, for clarity. Those who are not yet clear, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Cloudy, yung mga cloudy area, Lord. God, we ask for clarity. We ask for clarity of the direction. We ask clarity of direction, Lord. Hallelujah. Make it clear. Make it plain, Lord. Oh, yeah, kesa. Alamada. Yes, Lord. We can hear your voice because we are your sheep, Lord. We can hear your voice. We can hear your voice. We can hear your voice. Yes, Lord, we can hear your voice. You said, my sheep listen to my voice. I know them. Yes, Lord, we know your voice. We can hear your voice, Lord, when you speak. Ha, ha, ha. Hey, hey, yara. Inziminda lama kazakaraka. In Zumonde de Yakan, Zamandi Kizokoloko Tatayeke, and Zaman Tatayeke, and Zaman Galakataka, Ekazaka. Yes, Lord, we receive your plan. We receive your plan. We receive your provision. Yes, Lord, thank you, Lord. Thank you for your provision. We receive it now, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for supplying all our needs, to God, in a grand style. Yes. Ha 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 ha. Ilima sakaraka. Inzimende de yaramande de yama. Inzogolo mongala katsaka chakaraka tatadia katsakara katsaka. Inzegezogoro mongala katsaka tsakara katsa. In the matsakara katsakara katatayaka kaka. In the makakayaka. Yes, Lord, help us, Lord, to create more hungerness of your in your word, more hungerness in your presence, Lord, more hungerness of your will, more hungerness of your plan, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. And Lord, we ask you, Father, put your desires in our heart. And if there's something in our heart, oh God, that we desire that's not from you, remove it, Lord. Remove it. We allow you to remove it. We authorize you to remove it, Lord, in our heart, Father. Put your desire in our heart. We ask you, Father, in the name of Jesus, put your desire in our heart and remove our own desire in the name of Jesus. You said in your word, Lord, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of our heart. We will receive the desires of our heart because it's no longer our desire. Your desire is our desire. Lord, we ask you. We want, Lord, your desire will become our desire. Sabihin mo, Father God, I want your desire be my desire. My desire now is your desire. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for putting your desires in my heart and removing my own desires. In Jesus' name. I am a man. I am a woman after God's own heart. Thank you, Abba. Say this with me, Father God, thank you for your blood that purifies my heart. Purifies my heart, Lord, right now. By the blood of Jesus. Thank you, Father. I declare and decree, I have now a clean heart,
a pure heart, and I will hide your word in my heart, that I may not sin against you, and continue to walk with you, continue to do what you called me to do, continue to fulfill your plan and purpose in my life. In Jesus' name. I love you, Lord. I love you, Abba Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I'm yours forever. And I believe my prayer works because I know my Father God loves me. And I love Him. And I have intimate relationship with Him. I believe Jesus is the Son of God. I believe Jesus comes from God. And I love Jesus. That's why my Father God loves me so much. And I have everything. Anything I ask in His name. Amen. Ooh. Ooh. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Hallelujah. So, practice mo yun. Confess mo lagi, I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. Thank you for loving me, Father. Thank you for loving me, Jesus. Thank you for loving me, Holy Spirit. Establish mo yun sa heart mo. Because if you know that God loves you, you will enjoy what He has for you. Because anything you ask in His name, He will give it to you. Magkaroon ka ng confident in your prayers. And your assurance that your prayers always work. Tandaan natin ha, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil alam mo na mahal ka ng Ama. Dahil naniwala ka na mahal ka ni Jesus, namatay siya para sa iyo, at si Jesus ay nanggagaling sa Diyos. Pinadala para sa iyo. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. It's not what we do or did, but it's what Jesus has done 2,000 years ago. What He did 2,000 years ago. Wala tayo doon. Hindi nakabase ang prayer natin, ang answer prayer base sa ginagawa natin. Hindi. Ang prayer natin, sagot sa prayer natin ay nakabase sa ating paniniwala, pananampalataya na mahal ka ng Ama dahil naniwala kang mahal ka ni Jesus at mahal mo si Jesus at ikaw ay naniniwala na si Jesus ay nanggagaling sa Diyos, siya'y anak ng Diyos. Is it helping? Not on the basis of your work, but on the base of Jesus' works. So, Father, we thank you so much, Lord. Thank you. And there's more. There's more. In Jesus' name. And Lord, thank you so much, oh God, for the opportunity. We put seeds, Lord, in the ground. Everything, Lord, we receive. We put substance into it, Lord, because you said in your word, where our treasure is, our heart is there. We want our heart, Lord, will be in the word. We want our heart, Lord, will be in the revealed word. We want our heart, Lord God, into the word that we receive tonight, Lord. Para yung word na yon ay patuloy na magbibigay ng maraming fruit. 30-fold, 60-folds, and 100-folds in Jesus' name.
So, Father, thank you so much for giving us more seed to sow. Hallelujah. Hallelujah. And more harvest, Lord. Spiritually in our life, spiritually, financially, physically, Lord God. Hallelujah. At anumang pagbagay, Panginoon, God. Kay Lord, salamat. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Sige, if you have seed, you can sow your seed. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Father. Thank you, Lord. Can you please lift up your hands to Jesus? Jesus, you are our Lord. Salamat, Jesus. Dahil sa'yo, lahat ng gusto naming hingin sa Ama, sa pamagitan mo, ay ibibigay ng Ama. Salamat. And Lord, I pray, ng word na yun, Lord, ay patuloy na mastabla sa heart namin. And we are a doer of the word. And help each one of us, O God, to meditate those words. Hanggang magiging real, magkaroon ng revelation sa amin, Lord. Kaya ang prayer namin, hindi na parang nakipag-away kami, nakipag-wrestle kami. Kung yung prayer namin, Lord God, it's like a casual. Or coming to the Father, fellowshipping to the Father, and receiving from the Father in the name of Jesus. Kaya Lord, salamat. Thank you, Lord, sa bawat isa nandito ngayon. I command the blessings of the Lord be upon you in Jesus' name. I command the blessing of the Lord, hallelujah, to your family that you are representing tonight here in Jesus' name. I command the blessing to those who are join us also tonight. I command the blessing of the Lord be upon you in the name of Jesus. I command the blessing of the Lord over Chan International Ministry in Jesus' name. Hallelujah. And I declare and decree that you are blessed in the will of God. You are blessed in the plan of God. You are blessed in the purpose of God in your life. In Jesus' name. And Father, thank you, Lord, as we live in this room. Thank you, Lord. Thank you that we are under the influence of the Holy Spirit. And Father, I pray that you will continue to cause us be in the right place, in the right time, with the right people, doing the right thing in Jesus' name. Thank you. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. In Jesus' name. Receive this benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance towards you. He always is smiling at you. In Jesus' name. Amen and amen. God bless and thank you so much. See you Sunday.